meron lang tayong tatlong pinakamahalagang requirements pag nag-a-apply na kayo papuntang Australia, mga kabakal. So, isinulat ko, tapusin nyo yung video na to para malinawan kayo kasi maraming nagtatanong nito sa akin eh. So, una, ito, kailangan high school graduate ka. Ngayon, pag high school graduate ka, required yung PTE or IELTS examination. So, may points na kailangan dyan para mag-qualify ka. Bakit? Ang Australian employer gusto nila ay English proficient. So, hindi natin kailangan na very fluent pero magkakaintindihan kayo pagdating sa trabaho. Ngayon, paano naman kung dalawang semester ka sa college? So, exempted ka na sa PTE or IELTS English examination. Okay, pangalawa, 5 years relevant experience. So, kailangan yung experience mo sa pag-welding, kailangan magkakaroon ka dyan ng mga proof na ipoprovide. So, hindi mo kailangang i-provide lahat agad ng proof, pero kahit papano, meron kang ipapakita. Sa resume mo, nakalagay doon kung ano yung mga experiences mo, ilagay mo na rin kung ano yung mga projects na sa tingin mo is i-highlight mo siya doon para maging maganda sa tingin ng employer. Okay? Para tumaas yung chance na ma-select ka. Okay? So, pangatlo, okay? Siyempre, pag na-provide mo na yung credentials mo, high school graduate ka, may PTE or IELTS exam ka na, at meron kang 5 years relevant experience, siyempre, kailangan ma-select ka sa screening. So, preliminary interview ka dyan, trade test, final interview pa. So, ganun yung nangyari sa amin. Siyempre, kailangan mo ipasa yung preliminary interview, final interview, at trade test. So, pag nakumpleto mo na to, yan, is maseselect ka. Okay, so pag naselect ka na, may other process ka pang pagdadaanan, pero ito yung pinakamahalaga. Okay, huwag problemahin mo na yung mga pang-placement, mga ganyan-ganyan. So, hindi ka kasi makaka-progress. Okay, recap natin, high school graduate, tapos kailangan ng English test, and then 5 years relevant experience, tapos pangatlo, maselect tayo ng employer, interview, at trade test. Okay, see ya!